Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakauna po tayo lahat sa presensya po natin. So, praise the Lord. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita sa hapon na ito? Amen. Kaya kung handang-handa na, please open our Bible in the book of John chapter 1 verse 12. Yan po yung text po natin this afternoon. Sabi po dyan sa John chapter 1 verse 12, sabi po sa John chapter 1 verse 12, yan po yung text po natin. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So salamat sa Panginoon dahil sabi ko sa Kanyang salita, ang sino man na tumanggap sa Kanya, sino po ang tinutukoy? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. To those who believe in His name. Ang sino man na naniniwala sa Kanya, sabi dyan, He gave the right. Nabibigyan po siya ng karapatan to become children of God. So our topic this afternoon, it is about benefits of becoming children of God. Benefits, may mga benefit po para tayo po sa pagiging anak ng Diyos natin ay maraming mga benepisyo. So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon. So, I believe na ang bawat isa sa atin ay tinanggap na ang ating Panginoon Jesus as our Lord and personal Savior. Kasi alam ko naman na wala na pong bago sa atin ngayon. So, maaaring sa mga ating mga online viewers, kung meron man pong baguhan, praise God, dahil alam po natin at malalaman po natin na may mga benepisyo po pag ikaw at ako ay tinatawag na anak ng Diyos. Okay. So, what are the benefits? Number one po is that we are justified. We are justified. There is justification. Pag sinabi kasing justification, just if I am not sin, yun ang ibig sabihin. So, pag sinabi, we are justified, we are declared not guilty of sin. Kung nasa morte sana tayo, nandiyan na sasabihin ng ating Panginoon Jesus as our judge, that we are not guilty. And Romans chapter 3 verse 24 as our supporting verse, sabi po dyan, and are justified freely by His grace. What is grace? Grace means unmerited favor. His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Praise the Lord. Redemption, sabi niya, redeem. At alam po natin na ang pinagtubos po sa atin ay walang iba, kundi ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. So salamat sa Panginoon dahil alam po natin sa pagiging anak ng Diyos. Yan. He declared that we are not guilty. Kaya kung sinasabi mo kapatid na ikaw ay anak ng Diyos, ayan, isa sa benepisyo po ay tayo po ay dinideclare na we are not guilty in the sight of God. We are justified. Sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon. The unmerited favor that comes from the Lord. And He redeemed us, sabi dyan. Tinubos tayo. Salamat sa Panginoon dahil meron pong nagtubos sa atin. At yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus na tinanggap po natin sa ating buhay. Number 2, na makikita po natin ang benepisyo is that we are set free from the law of sin and death. We are set free. Pinalaya po tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Okay. So we are set free. Malaya. Malaya, sabi niya, from the law of sin and death. And Romans chapter 8 verses 1 and 2,
Sabi ulit sa kanyang banal na salita. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag sinabing there is no condemnation, ay wala na pong magtuturo sa atin, walang magsasabi na, oy, ikaw ay taong makasalanan, ikaw ay taong maraming ginawang hindi tama sa iyong buhay. Wala na pong magpupundem. So, salamat sa ating Panginoong Jesus. Kasi, because of Him, sabi diyan, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya napakahalaga po at napakaganda na ang tao ay magkaroon ng Jesus sa kanilang buhay. Dapat sana, no, malaman ito ng mga tao, kaso po, maraming mga tao pa rin na hanggang ngayon, nandun pa rin po na talagang matigas yung kanilang puso. Kahit na minsan napapakinggan mo nila ang salita ng Panginoon, pero hindi nila ito pinapansin. But we still pray for them, maaaring pamilya natin, kaibigan natin, kakilala natin, mahal sa atin, na nandun na wala pang Kristo sa kanilang buhay. So we need also to pray for them. Dahil sabi po dyan, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And verse 2, sabi niya, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Kaya pinalaya po tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Paano po niya tayo pinalaya sa batas ng kasalanan? Because we believe na as we confess, as we repent, nandyan po na ang Panginoon po ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay nakalaya sabi yan, sa batas ng kasalanan at maging sa batas ng kamatayan. Although, mamamatay po tayo. Pero sabi sa salita ng Panginoon, merong dalawang kamatayan. All of us, we will experience ang unang kamatayan dahil ang katawang lupang ito ay babalik sa alikabok. Pero ang may Kristo sa kanyang buhay na nawala sa mundong ito, sabi ko roon, ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ano po ba yung pangalawang kamatayan? Yung iyong kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Yun ang pangalawang kamatayan. Remember, a man composed of body, soul, and spirit. Ang body, ang katawan, dahil tayo ay galing sa alikabok, so babalik sa alikabok pag namatay ang tao. Pero ang may Kristo sa buhay, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay babalik sa Diyos. Pero pag walang Kristo sa kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. At yun ang pangalawang kamatayan. So sana mga kapatid, unang kamatayan lamang po yung ating mararanasan. Dahil ang pangalawang kamatayan, it is eternity. Sabi doon, no? Eternity. Imagine, habang buhay na nandun ka, sabi kanina nga, ang init-init kayo, how much more? Kung sa impyerno ka mapunta, hindi mas lalong mainit. Kaya mga kapatid, salamat dahil merong Panginoong Jesus at alam natin at sa pagiging anak ng Diyos. Remember, ang status na po natin ngayon ay nabigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ipagpatuloy po natin na tayo po ay magiging anak ng Panginoon. Kaya po yung pagiging anak ng Diyos natin, it is in process. No? Hindi lang yung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, hindi tama na, dahil ligtas ka na. Hindi po, kundi nagpapatuloy tayo. No? Upang sa ganon ay patuloy na ikaw at ako ay tinatawag na anak ng Diyos. Another na makikita po natin na benefits is that we are set free from our sinful nature. Pinalaya po tayo. Pinalaya tayo. Dahil sabi niya, we have that sinful nature. At ito po yung napakahirap. Yun bang ang ipamamana sa'yo ay kasalanan? Yun bang may magulang ka, and then meron kang mahal sa buhay, and then pamamanaan ka, pero ang ipapamana sa'yo ay kasalanan. Tatanggapin mo ba?
Kung tayo sana, ayaw natin tanggapin, di ba? Ang ipapamana ay kayamanan. Sino ba naman ang ipapamana ay kasalanan? Sino ba naman ang tatanggap nun? Di ba ayaw natin? Pero nangyari po, dahil ito po ay totoong nangyari, na ang ating mga ninuno, no, itinamana nila ay ang kasalanan. Kaya mula nung nagkasala po ang unang nilalang ng tao sa mundong ito, si Lolo Adam at Lola Eva, ang nangyari po, lahat na ng sangkatauhan ay nagkaroon ng sinful nature. Sinful nature, mga kapatid. Kaya tingnan ko ninyo nung tayo mga bata, kahit na hindi mo turuan magsalita ng masama ang anak mo, mamaya, naririnig mo na lang, nagsasalita siya ng masama, may ginagawa siyang hindi tama, no? And then, wala ka namang itinuro sa kanya. No? Mayroon lang siguro siyang narinig, nakita, gaya-gaya, and then makikita mo na iba na yung kanyang ginagawa. So nagpapatunay lamang ay nandun yung sinful nature, na dumarating yung pagkakataon na lumalabas siya. Pero salamat sa Panginoon. No? Dahil alam natin that although we have sinful nature, but as we have the Spirit of God, ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin ang siyang gagabay. Yun bang sinasabi niya na, ako ang iyong konsensya. Pag gumagawa ka ng hindi tama, there is something na nafe-feel mo na hindi yata tama ito. So praise the Lord, because we have the Spirit of God. So yun po yung kahalagahan ng mga kapatid. At yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, yan ang DNA at nagpapatunay na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Because God is Spirit. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos ay mayroong Espiritu rin ng Diyos na nananahan sa kanila. Dati kasi mga kapatid, we don't have the Spirit of God. What we have only is the human spirit. Kasi nga sabi ko, man composed of body, soul, and spirit. Kaya meron tayong espiritu kahit nung hindi pa natin kilala ang Diyos. But that is only human spirit. At maaari, baka hindi lamang human spirit. Either na ang kasama ng human spirit ay espiritu ni Diablo. But praise the Lord, because when we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior, kaya napakahalaga po yung bang panalangin na talagang dinideclare natin, and we acknowledge that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Kaya nga po kung meron tayong mga baguhan, no, na kasama, nandun man ba na talagang gusto natin talaga na sila ay i-declare nila that they need to have and receive Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Dahil ang panalangin ko na yan ay may ginagawa kong milagro. Bakit? Because as we confess and declare Jesus Christ as our Lord and personal Savior, dumarating sumasa amin ang Espiritu ng Diyos, nagkakaroon ng Espiritu ng Diyos ang isang tao. Kahit tingnan po ninyo, di ba, nung tayo ng mga baguhan, meron nag-lead sa atin ng sinner's prayer, sabi sa atin, ako yung panalangin ito para sa Panginoon. And then they lead us to receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kaya mga kapatid, even your family, i-lead ninyo sila because sa ating mga Pilipino ay maka-Diyos, isn't it? Kilala natin si Jesus mula pagkabata. Tandaan po sana na lead your family, your loved ones, na they're going to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Nung ako'y baguhan, kasi minsan sa pagiging baguhan natin, andun talaga yung on fire ka sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Kaya nga minsan, maganda po pag naalala natin yung mga bago, parang andun talaga nung on fire sa paglilingkod, and then pag napapakinggan mo na you need to share the word of God to your family, to your loved ones, andun yung eagerness natin. Kaya ako noon, kahit isang taon pa lang ako sa employer ko, nagpaalam na para magbakasyon, pinayagan naman ako. So what I do during that time is, kahit na alam ko lang, ay salvation and then rapture. Kasi yun palagi ko napapakinggan. Pero nakatatak sa isipan ko na it's very important
that a person need to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. So what I do during that time, talagang I gather my family and I share the word of God. Kahit na John 3:16 lamang. Kasi hindi pa ako masyadong sa Biblia. So kung ano yung naririnig ko, ano yung naiintindihan ko, so I share it. And then after that, talagang sabi ko sa kanila, itaas ninyo ang inyong mga kamay. I let them raise their hands and follow this prayer. So I lead them in a sinner's prayer. Pero salamat kay Lord because God honored my faith. Kasi yung last ulit na bakasyon ko, I witnessed the water baptism of the whole family. So makikita natin na may gagawin ang Panginoon. Kaya nandun ko sana. Because sabi nga niya dyan, no, na kinakailangan na ang tao sa mundo ito ay maging anak ng Diyos, mga kapatid. So sabi ko, we are set free from our sinful nature. And Psalm 51 verse 5, sabi niya, sa Psalm 51 verse 5, surely I was sinful at birth. O, nagpapatunay lamang po na isinilang tayo sa mundong ito na we have that sinful nature. Surely I am sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Kaya walang matupid sa atin, even the Bible, no one is righteous, no not one. All have sinned and fall short of the glory of God. Yan po ang sabi sa kanyang salita. And Romans 6 verse 6. Sabi niya, for we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Salamat kay Lord. Dahil right now mga kapatid, ang status po natin ay hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Not like before, that we are slaves to sin. Kaya noon, no, kung ano yung gusto natin gawin, di man lang natin iniisip kung tama ba o hindi, ginagawa natin. Pero ngayon, alam na natin, nadidistinguish na natin, na ay, mali pala ito, hindi pala dapat ganito. Ayan. Dahil hindi na po tayo alipin ng kasalanan na. Remember it, hindi ka na alipin ng kasalanan. Dahil sabi nga niya dyan, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus in the cross of Calvary. Kaya kung nagkakasalaman tayo because we are not perfect, minsan nga, no, yung mga mata natin, kung ano-ano nakikita, yung mga bunganga natin, kung ano-ano yung sinasabi, isn't it? Kaya, ang nangyayari mga kapatid, nagkakasala tayo, but praise the Lord. Because we can easily realize, there is realization ita nga, na pwede natin sabihin na, Lord, sorry Lord, forgive Lord, ano ba yung nakita ko, Panginoon? Ano ba yung nasabi ko, Panginoon? Diba? Yan ngayon, kung titingnan natin, may pagbabago. Pero noon, okay lang. Parang wala kang pake. Kahit na magsalita ka ng masama, may gawin ka sa iyong kapwa, okay lang. Pero ngayon, parang iba na, no? Parang iba na. Kaya, praise the Lord, dahil talagang makikita po natin at nagpapatunay lamang po na ang na kay Kristo at ang mga anak ng Diyos ay hindi na po alipin ng kasalanan. Okay, another is that sa pagiging anak ng Diyos, we become righteous and holy in Christ. We are righteous and holy in Christ. Righteous in Tagalog means nagiging matuwid. Kaya sabi ko kanina, kahit po na hindi tayo perfect because wala pong perfectong nabubuhay sa mundong ito. We are imperfect. Pero darating ang time na magiging perfect po ang bawat isa. Parating pa lamang po yun. Pero right now, sabi rin ng Panginoon, no, we are righteous. Nagiging righteous tayo, matuwid tayo, at nagiging banal sa harapan ng Panginoon. 1 Corinthians 5 verse 17. Sabi, ano yung supporting verse ko?
Corinthians 1 verse 30. Tama ba yung number 4 na sinabi ko? Hindi. Okay? Sabi dyan. Okay, number 4, we are righteous. So the supporting verse is 1 Corinthians 1 verse 30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is, our righteousness, holiness, and redemption. Diba? Ang sarap pakinggan. No? Ang gandang malaman, mga kapatid, na because of our Lord Jesus Christ, sabi dyan, no? You and me ay nagiging matuwid, nagiging banal, no? At alam natin na sa harapan ng Panginoon, tayo po ay nakakalugod sa Kanya. Kaya wag na natin isipin yung ating mga unrighteousness, mga ginawang hindi nakakalugod sa Panginoon. Ang status na po natin, we become righteous and holy in the sight of God dahil sa pagiging anak ng Diyos natin. Kaya, wag po natin sayangin. Wag na po sanang mag-iiba po yung status natin. Wala na po sanang babalik sa dating tatay natin. Kasi, out of ignorance, mga kapatid, naging tatay pala natin si Satanas noon. No? Naging aware, hindi tayo aware. No? Naging kaparti pala tayo ng kanyang mga kababalaghan sa mundo. No? But salamat kay Lord. Dahil nabigyan ng pag-asa at pagkakataon ng bawat isa. Okay. Number 5. Number 5 natin. Number 5 benefits is that we are new creation. New creation, mga kapatid, binago ng Panginoon. Hindi man po nabago yung mukha natin, kung ano yung mukha natin noon, siya rin hanggang ngayon, maaaring sa mukha, naging maputi dahil mayroong blota tayo, diba nga, diba? No. Pero kung ano yung height natin, lalo na nung talagang tumigil na tayo sa pagtangkad, diba, mag-edad na titigil sa pagtangkad. Talagang yan na yung height natin. Kaya kung ano man yung size natin, ano man yung itsura natin, yan po yung design ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero ang mahalaga, sabi niya dyan, ginawa niya tayong new creation. No? Ano po yung nabago? Ang kaloob-looban natin. Okay? And 2 Corinthians 5 verse 17, sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, ang sino man na kay Kristo, he is a new creation. So, bagong nilalang. Mga kapatid, bagong nilalang na tayo. The old has gone, the new has come. Kaya nga po, palagi po natin sinasabi na ang isang mananampalataya dapat po ay dalawa ang birthday natin. Tanungin mo ang katabi mo, ilang birthday meron ka? Kaya happy birthday sa my birthday sa month na ito. Sa mga kapatid natin mag-birthday. But I believe naman, dalawa ang birthday nila yan. No? Natural birthday, yung isinilang ka sa mundong ito. At ang pangalawang birthday natin ay tinatawag na spiritual birthday. Tanungin mo nga din sa katabi mo, meron ka mga spiritual birthday kapatid. Dapat meron po tayong spiritual birthday. Ano ba yung spiritual birthday natin? Ang kinukonsider po natin spiritual birthday ay yung araw na ikaw ay nag-submit for water baptism. And that is called your spiritual birthday. Kaya wag po ninyong kalilimutan, mga kapatid. Kaya nga, yung time ng ating water baptism, yun yung kinukonsider natin as our spiritual birthday. So maaari, meron po sa inyo dyan, 50 years old ka na, but in spiritual, you are only 5 years old. Isn't it? Okay? So, spiritual birthday, yun yung kinukonsider natin. Dahil pag tayo po ay nag-submit ng water baptism, doon po nagiging kumpleto yung pagiging born again natin. So hindi lamang po yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesus as our Lord and personal Savior, but we need also to obey His command.
Ano yung command ng Panginoon? Diba sabi niya doon, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. At ang sabi niya ulit, unless a man is born of water and spirit. Water, it refers to water baptism. And the Spirit, of course, the Spirit of God. Kasi nung tayo ay nag-repent at tinanggap natin ang Panginoon, ayan, sumaatin yung Espiritu. So, we are born in Spirit. But how about in water? Diba, incomplete? Kaya 50% lamang yung pagiging born again natin. Kaya be sure that you obey the command of God with regards sa water baptism. Because water baptism, it is a command of God that we need to obey. So sa water baptize po natin, nandun po na nagiging kumpleto at nagiging ganap yung pagiging born again natin at ino-consider natin na that is our spiritual birthday. Tulad ninyo, mga mothers, mga naranasan ng nanganak. What happened naturally always have parallelism and spiritual things. Sa mga mother, nung kayo ay nanganak, diba, merong lumabas na bag of water. Isang it, bago lumabas ang inyong mga anak. So, nagsisimbolo lamang po, even in spiritual, kaya sabi doon, we need also to born of water and spirit. Yan. Kaya mahalaga pa ito. Kaya kung meron pa kung hindi water baptized, maging sa mga ating online viewers, no, it's time, mga kapatid, as we listen to the word of God. So, we are new creation. The old has gone, sabi diyan, and the new has come. Kaya kahit na anuman po yung pinaggagawa mo noon, anumang buhay meron ka noon, kapatid, now that you are in Christ, meron ng pagbabago. Meron na siyang pagbabago. At alam po natin na sa magiging born again natin, no, kung tayo tinanggap natin ang Panginoon Jesus, palagi ko pong sinasabi na ang buhay natin ngayon ay gumagawa na po tayo ng bagong kabanata, bagong yugto ng buhay natin na ang kasama ay ang Panginoon Jesus. Kasi ang nakaraang buhay natin, no, maaaring kilala natin ang Panginoon Jesus. Pero kulang, not like now, na tayo ay totally na tinatawag na born again. So, ang buhay natin ngayon ay kasama si Kristo. Kaya ang kwento po ng buhay natin ngayon, kung sana, no, ang bawat isa sa atin ay talagang gumagawa ng diary. Every day, sinusulat natin ang kagandahan kasama natin ang Panginoon. Kaya yung buhay natin ngayon, mga kapatid, kasama po natin gumagawa ang Panginoon. Remember, He is the author and finisher of our faith. So another benefits po sa pagiging anak ng Diyos natin is that we are blessed with every spiritual blessings and Christ. Di ba ang sarap pakinggan na sinasabi sa kanyang salita na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinagpala with every spiritual blessing and Christ, mga kapatid. So dapat angkinin natin ito, no? Kasi pinagpala po tayo, sabi with every spiritual blessings and Christ. And Ephesians chapter 1 verse 3, Ephesians 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, pinagpala niya tayo, in the heavenly realms, with every spiritual blessing and Christ. Kaya kung ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, ay spiritual things, bawat isa po sa atin ay more than billionaire and millionaire in the sight of God. Kung spiritual things lamang, mayaman ka, kapatid. Spiritually, mayaman ka compare to your employer na walang Kristo sa kanilang buhay. Dahil ang kayamanan lamang po nila
ay nakabase sa mundo ito. Pero ang tanong, pag hindi sila nagbago at walang Kristo sa kanilang buhay, no, eternal destruction ang kanilang pagtutulungan. Pero ikaw, kahit na sabihin mo naghihirap ka ngayon, pero ang pupuntahan mo ay eternity, eternal life na kasama ang Panginoon. So di ba, mas maganda na lang yung maghirap ka ngayon para at the end ay talagang pinagpalang buhay. Kaya wala pong nasasayang mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay talagang para rin po sa ating kabutihan. Dahil kung hindi po siya magiging partner ng buhay natin, wala po tayong magagawa sa mundo ito. Kaya salamat dahil ang bawat isa sa atin ay pinili ng Panginoon, binigyan ko niya ng pagkakataon at pinagpahala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpahala ang buhay mo, kapatid. Pinagpahala ang buhay na ang buhay. Yes. Paggising lang natin sa umaga, kahit na may mga problema po, ano man ang nangyayari, nandun ay dinitiklar natin, Lord, pinagpala ako sa araw na ito. Yes. Ano man ang nararamdaman mo, no? Ano man ang sitwasyon, pinagpala ako sa araw na ito. Hindi clear it, kasi ang pangako niya, sabi niya, malinaw po yung sabi ng salita ng Panginoon, na ang sino man na na kay Jesus, sabi dyan, ay magkakaroon, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Kaya kapatid, mayaman ka sa panahon ng Panginoon. Mayaman ka. Pero dito sa mundo, paano andito pa tayo sa mundo, kaya okay lang. Diba may kasabihan tayong mga Pilipino minsan, no? Kung ano ang tugtog, siyang sayaw. So habang nasa mundo tayo, pero hindi naman ibig sabihin na kung ano ang ginagawa sa mundo, gagawin natin. O, sandali. Meron din sinasabi ang salita ng Panginoon, that we are still in this world, pero huwag tayo makipag-compromise. Pag alam natin makamundong gawain at hindi na po tama sa mata ng Panginoon, ay huwag natin gawin. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, ayoko nang tumira sa mundong ito. Eh, saan ka pupunta? Di ba, nag-aral tayo sa doon, Earth lamang yung merong living things. Alam na pumunta ka rin sa Jupiter, sa Pluto, o kung anong planeta ang pupuntahan mo. So, tiis-tiis lamang po tayo. Ang napakalaga po, there is hope. May pag-asa at meron tayong aasahan sa pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay at sa pagiging anak ng Diyos. Okay, another benefits is that we are member of Christ's body, the church. We are members of Christ's body. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka magiging members of Christ's body. Kung walang Kristo na nag-ahari sa buhay mo, you are not become members of Christ's body. And Ephesians 4, verses 15 to 16 as our supporting verse, sabi dyan. Instead, speaking the truth in love, we will and all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Of course, ang ulo po ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Verse 16, from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as its part does its work. So, sabi natin kanina, we are members of Christ's body. So, ang bawat isa po sa atin, sa pagiging anak ng Diyos natin, huwag natin kalilimutan mga kapatid, that we are members of Christ's body, the church. Kaya huwag ninyong kalilimutan, pag ang day off mo ay Friday, you are belong to the Friday group. Ang international, of course, every day you belong to that group. Kung meron ng international, ang mahalaga ay meron tayong araw na inilaan
para sa Panginoon. Dahil ang mga anak ng Diyos ay kinakailangang ibigay ang isang araw na magpuri sa Panginoon. Yan din ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, makikita po natin dito mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin kaya nga magpagamit po tayo sa Panginoon. Lalo na po, weekdays po yung ating day off. No? Marami po tayong gagawin kasi for you, talagang do it all. Ministry ninyo lahat. Ministry ninyo ang fivefold ministry. Not like pag Sunday na talagang very specific yung kanilang ministry. But for your weekdays, may chance kayo, no? Na you can do the other things. Diba? Yan kung ano yung, hindi lang yung pagbilin, pag-gitara, pag-MC, no? Ang pwede natin gawin, pwede rin dyan sa video. Lahat ay nagagamit pag weekdays. Diba? Tingnan ko ninyo katulad ngayon. O, diba? Lahat tayo dito tumayo. O, nag-testify yung iba naman umawit. Diba? Meron tayong part. Pero pag Sunday kayo, hindi ka makakatayo dyan sa upuan ninyo, baka nandyan lang kayo. O, pero pag weekdays, you have the privilege. Kaya mga kapatid, napakaganda po at napakahalaga na let us do our part because tayo po ay member of Christ. Magkaisa, upang sa ganun po ay lumago ang gawain ng Panginoon. Kaya tingnan ko ninyo, kahit nasabi walang Friday, ang dami natin Friday, pagdadala ang Panginoon, ang mahalaga po, we just do our part. Kung ano yung part natin, sige gawin natin. Dahil ang Panginoon, alam niya. No? At gagawa ng kaparaanan ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang maganda, we need to do our part. Don't worry. Huwag tayong mag-alala. Ipasakamay natin sa Panginoon because everything hangs on God. Gawain ito ng Panginoon. At another benefits of becoming children of God is that we will have eternal glory. We will have eternal glory, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Sabi sila, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Kaya hindi nasasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon dahil meron pong naghihintay sa bawat isa sa atin. Even right now, sa pagiging anak ng Diyos natin, mga kapatid, nararamdaman natin yan at alam natin yung nalaman kong kagalakan, the joy in our heart, na kahit na may mga problema, may mga testing na nangyayari, but still pa rin na mayroong kagalakan sa puso. Still pa rin, napayapa ang isipan. Mapayapa pa rin po ang isipan, mga kapatid. At still pa rin na nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, ang yakap ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon. So kahit na nandito tayo sa mundo, we know and we know na nararamdaman natin, nararanasan natin na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung hindi mo naranasan na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, I doubt na babalik ka sa kanyang presensya. Kaya nakakapanghinayang po yung mga may nagagalang tayo dito, pero minsan pangalawa, hindi nawawala sila. No? Na talagang hindi pa nila totally na maramdaman, maranasan sa kanilang buhay. No? Na kailangan nila ang Panginoon. Na katulad ba ng nasa bigdating po na naghasik ka ng seed along the path. Ang nangyari po, nakapakan, kaya hindi nag-grow. So, ganun po yung mga dumadalang mga baguhan, hindi nang tatagal. Kasi nakapakan, katulad sila ng seed na inihagis doon. Na nakakapakan ng mga tao, kaya hindi siya nag-grow. At meron din naman yung isang taon, and then mamaya nawala. Kasi nga ang nangyari, katulad din sila ng seed, na naihasik doon sa may mga sa
kabatuhan. Na nagkaroon na ng ugat, pero hindi kaitanim sa lupa. Kaya, namatay rin. Dahil, kaya huwag po sana tayong katulad doon. Kundi ang bawat isa ay maging katulad ng butil na naitanim sa matabang lupa. Matabang lupa na ibig sabihin, anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari sa buhay, nandun pa rin ang kumakapit at lumalapit sa Panginoon. Dahil meron siyang inaasahan na balang araw makakapiling niya ang Diyos at makakamtan niya ang eternal life. Kaya yun yung ginagawa natin right now, mga kapatid. Hindi lamang yung tinanggap natin ng Panginoon at tayo ay naging anak ng Diyos, kundi ginagawa din po natin yung part natin sa pagiging anak ng Diyos. At alam natin na hindi po ito nasasayang. Dahil sa mata ng Panginoon, meron at meron pong makakamtan ng bawas. So what are the benefits of becoming children of God? Sabi dyan ay, we are justified. We are set free from the law of sin and death. Pinalaya tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. We are set free from our sinful nature. Pinalaya tayo kaya yung dating tayo noon, sabihin natin ang pangit-pangit ng ugali natin, pero ngayon, binabago ng Panginoon. At patuloy na binabago niya because God is changing us from glory to glory hanggang sa makamtan po natin ang perfect life. And then sabi diyan, we are righteous and holy in Christ. We are new creation, binago ng ating Panginoon. We are blessed with every spiritual blessings in Christ. We are member of Christ's body, the church. Kaya, let's do our part, and of course, we will have eternal glory. Kaya mga kapatid, just keep on. Hayaan po natin na manatili sa buhay natin na tayo po ay maging anak ng Diyos. Hanggang sa huling hininga ng buhay natin, pinipili at pinipili pa rin po natin na tayo ay tawagin anak ng Diyos. Amen? Panginoon, maraming salamat po God sa iyong mga salita na minsan pa po God ipinaalala mo po sa amin, Lord, na hindi nasasayang po God yung pagiging anak ng Diyos po namin, na ang pagtanggap po namin sa iyo, Panginoon. Dahil kung tutuusin po God, napakarami pong benefits, Lord, na makakamtan namin. Kaya salamat, Panginoon. At patuloy po God, na hawakan mo ang buhay ng iyong mga anak. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Maraming salamat po God sa pagpapala